Kinwestiyon ng ilang mababatas at iba pang personalidad ang timing ng paglabas ng ilang nagpakilalang dating tauhan ni Saldico na nagsabing nag-deliver umano sila ng male-maletang pera sa ilang politiko at individual. Tinawag naman ito ng Malacanang na lousy script at kasinungalingan. May unang balita si Joseph Moro. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. Ganyan inilarawan ng Malacanang ang mga aligasyon ng 18 dati umanong military personnel na ipinisinta sa media ni Atty. Levito Baligod. Sabi nila naghatid daw sila ng male-maletang pera sa iba't ibang mga personalidad at politiko kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Pero tanong ng palasyo kay Baligod, So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe hindi kayo magugulat. Same people. sa pahayag ng Philippine Navy, sinabi nitong 4 sa mga iprinisintang individual ay hindi naging miyembro ng Navy o ng Marines. Karamihan din daw sa kanila ay dishonorably discharged pero ang iba naman ay nakapagretiro in good standing. Si Senador Antonio Trillanes IV maring itinanggi na tumanggap siya ng 2 milyong dolyar o anumang halaga mula kay dating Congressman Saldico para sa investigasyon ng ICC o anumang dahilan. Pagtatangka lamang daw ito para i-discredit ang ICC proceedings. Maghahain daw siya ng cyber libel cases laban kina Baligod, Mike Defensor, sa 18 dating sundalo at lahat na nagpapakalat at kaugnay naman sa kung inutusan niya kung sino man para kontakin ng mga police official at politiko para ma-interview ng ICC. Ana Trillanes, ano raw ang mali roon? Sabi naman ni dating PNP Chief at ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na ayon sa mga ex-marine ay kasama umano sa mga pulong ng mga ICC investigator. Nakita ko rin yung affidavit na napakarami ng pangalan na involved, no? Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate. Sabi naman ni Congressman Leila de Lima, tingnan na lamang daw ang timing na natapat sa confirmation of charges ng dating Pangulo at impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag niyan cheap at katawa-tawa ang paglutang ng mga aligasyon na panglihis-an niya sa totoong issue. Reaksyon naman ng ilan pang mamabatas na nabanggit kaugnay sa issue. It's all BS. Unassigned nga eh. Those who are behind their supposed press con, they have not achieved anything but present themselves as National Marites Council. Nilulutawag sa mga ganyan. I will not dignify a tall story allegation. Ang nakakatawa ron, baka hanapin sa akin yung kasama ko yung tipong mali. Timing din ang kwestiyon ni Manila Representative Joel Chua na chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Isa rin yan sa mga ipinagtataka ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. I mean, it's a straight. Yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Dagdag ni Lacson, dapat i-evaluate muna ang kredibilidad ng impormasyon ng mga ex-military personnel. May mga portions doon na pwede na sabihin credible, pero may mga questionable. Number 1, ang sinabi lang 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So puro ghost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo?
Saan ang napunta kay Alcantara? So, sobra yung computation. Sobra computation. Sumulat na rin daw si Lacson sa Philippine Navy, Army at LTO para alamin ang pagkakakilanlan ng mga nagpakilalang dating military personnel. Pagkatapos ng verification, pwede raw paharapin sa Senado ang mga ito. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang nabanggit. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.